Inihahatid ng Commission on Elections, COMELEC, ang tamang pamamaraan ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa nalalapit na October 30, 2023, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ang mga posisyon na pupunuan sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ay ang mga sumusunod. Para sa barangay positions, ihahalal ang isang punong barangay at 7 kagawad ng sangguniang barangay. Para sa sangguniang kabataan, ihahalal ang isang chairperson at 7 miyembro ng sangguniang kabataan. Ang mga kwalifikasyon para sa mga tatakbong punong barangay at kagawad ay ang mga sumusunod. Dapat siya ay isang ganap na mamamayan o citizen ng Pilipinas. Siya ay dapat rehistradong botante sa barangay na kanyang tatakbuhan. Siya ay ganap na naninirahan o residente ng barangay na tatakbuhan sa loob ng mahigit 1 taon bago ang halalan. Siya ay nakapagbabasa at nakapagsusulat ng wikang Pilipino o ng kanyang lokal na wika. At siya ay 18 taong gulang pataas sa araw ng halalan. Ang kwalifikasyon para sa mga tatakbong chairperson at miyembro ng sangguniang kabataan, siya ay dapat isang mamamayan o citizen ng Pilipinas, isang kwalipikadong botante ng Katipunan ng Kabataan. Siya ay residente ng barangay ng mahigit 1 taon bago ang araw ng halalan. Siya ay dapat 18 taong gulang hanggang 24 na taong gulang sa araw ng halalan. Siya ay nakapagbabasa at nakapagsusulat ng wikang Pilipino, Ingles at ang kanyang lokal na wika. Karagdagang pang kwalifikasyon para sa mga tatakbo sa sangguniang kabataan. Isang paalala, mariing ipinagbabawal ang pagtakbo sa sangguniang kabataan ng mga kandidato na may kamag-anak na kasalukuyang nakaupo sa pangnasyonal o lokal man na posisyon na nasa loob ng Second Civil Degree of Consanguinity or Affinity. Ipinagbabawal ding tumakbo ang mga nahatulan na ng husgado sa krimen na kinasasangkutan ng moral turpitude. Ang sinumang tatakbo bilang punong barangay, sangguniang barangay member, SK chairperson, SK member ay kinakailangang maghain ng sinumpaan na Certificate of Candidacy. Ang mga sumusunod ay ang mga nilalaman ng Certificate of Candidacy o COC. Isa pa sa mahalagang nilalaman ng Certificate of Candidacy o COC, passport size photograph, documentary stamp, signature over printed name, at ang oath o panunumpa, ang wastong proseso sa paghahain ng COC. Una, ang sinumang tatakbo sa anumang posisyon sa barangay at sangguniang kabataan ay kailangang kumuha ng COC form sa pinakamalapit na COMELEC office. Ang COC form ay makukuha ng libre sa lahat ng opisina ng COMELEC. O kaya naman, maaari rin itong i-download sa www.comelec.gov.ph at i-print sa folio size paper or legal size paper. Ang pagprint ay sa harap at sa likod. Pangalawa, punan o lagdaan ang mga impormasyon sa COC form sa harap at sa likod nito. Siguraduhin na lahat ng impormasyon ay malagdaan. Kung ang impormasyong hinihingi ay hindi angkop, lagdaan ito ng letrang N/A o not applicable. Kung may mga koreksyon, lagyan lamang ng initial ito. Pagkatapos itong lagdaan, pumunta sa COMELEC office na nakakasakop sa barangay kung saan nais tumakbo para i-file ang 3 kopya ng inyong COC. Para sa October 30, 2023 barangay at sangguniang kabataan elections, maaaring ihain ang COC sa August 28, 2023 hanggang September 2, 2023 alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ihahain ito ng personal ng kandidato
o kaya ng kanyang authorized representative na may sinumpaang authority to file COC. Ang kopya ng sinumpaang authority to file COC ay maaari ring makuha ng libre sa opisina ng COMELEC o kaya naman i-download sa www.comelec.gov.ph. Susuriin ito ng receiving officer kung lahat ng impormasyon ay napunan. Kung may mga blanko, ibabalik ito ng receiving officer sa kandidato para ito ay kompletuhin. Kung ang COC ay completely filled out, tatatakan ito ng receiving officer at lalagdaan ng oras at araw ng paghahain. Ang COMELEC ay maglalabas ng mga listahan ng kandidato at ipopost ito sa Barangay Hall, Office of the City or Municipal Election Officer, 10 araw bago ang eleksyon. Ang tanong, maaari bang tumakbo sa anumang posisyon sa SK kung siya ay kulang ng ilang araw lamang bago maging 18 taong gulang bago ang eleksyon sa October 30, 2023? O kaya naman, siya ay lampas ng 24 na taon ng iilang araw lamang bago ang October 30, 2023? Ang sagot, hindi. Ayon sa batas at sa desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring tumakbo sa anumang posisyon sa SK ang pababa ng 18 taong gulang o higit ng 24 na taong gulang sa araw ng eleksyon. Para sa inyong gabay, sa October 30, 2023 BSKE, ang pasok sa age requirement na at least 18 years old but not more than 24 years old ay ang mga pinanganak ng October 30, 1999 hanggang October 30, 2005. Ang sinumang maghahain ng Certificate of Candidacy na hindi pasok sa age requirement ay hindi tatanggapin ng receiving officer. Gayunpaman, maaaring mag-file ang nasabing aspirant sa anumang posisyon sa SK ng petition sa Clerk of the Commission. Maaari bang tumakbo ang isang kandidato sa barangay o sangguniang kabataan elections na hindi rehistradong botante sa barangay kung saan siya'y tatakbo? Hindi. Ayon sa batas, hindi maaaring tumakbo para sa anumang posisyon sa barangay at sangguniang kabataan kung hindi rehistradong botante sa barangay na kanyang tatakbuhan sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Sa pagkakataong ito, i-verify ng election officers sa database kung ang naghahain ng Certificate of Candidacy sa anumang posisyon sa barangay o sa sangguniang kabataan ay registered voter o residente sa barangay. Kung hindi ito registered voter o kaya naman residente, hindi tatanggapin ng receiving officer ang Certificate of Candidacy. Gayunpaman, maaaring mag-file ang nasabing aspirant sa anumang posisyon sa SK ng petition sa Clerk of the Commission. Maaari bang maghain ng higit sa isang COC para sa iba't ibang mga posisyon? Hindi. Ang sinumang maghahain ng mahigit sa isang Certificate of Candidacy or COC para sa iba't ibang mga posisyon ay hindi maaaring tumakbo sa anumang posisyon sa barangay o sa sangguniang kabataan. Para sa October 30, 2023 barangay at sangguniang kabataan elections, bibigyan ng COMELEC ng pagkakataon ang kandidato na naghain ng higit sa isang COC sa magkakaibang posisyon na ikansela ng personal o ng kanyang authorized representative ang iba niyang certificates of candidacy hanggang September 2, 2023 alas 5 ng hapon. Kung hindi ito makakansela, hindi siya maisasama na kandidato sa anumang posisyon sa barangay at sangguniang kabataan. Ang sworn statement of cancellation at authority to file sworn statement of cancellation ay maaaring makuha ng libre sa COMELEC office o kaya naman i-download sa COMELEC website sa www.comelec.gov.ph. Ayon sa Republic Act 10742 na inamendahan ng Republic Act 11768, ang sinumang tatakbo sa anumang posisyon sa sangguniang kabataan ay hindi dapat kamag-anak sa loob ng second civil degree of consanguinity or affinity ng isang incumbent elected national official, incumbent elected regional, provincial, city, municipal, or barangay official sa lokalidad kung saan siya tatakbo. Sino-sino nga ba ang mga kamag-anak sa loob ng second civil degree of consanguinity or affinity? Maliban sa asawa ng kandidato, ang mga kamag-anak sa loob ng second civil degree of consanguinity ay ang mga sumusunod. Sa first degree, sila ang mga magulang at anak ng kandidato.
Sa second degree, sila ang mga lolo at lola o apo at kapatid ng kandidato. Samantala, ang mga kamag-anak sa loob ng second civil degree of affinity ng kandidato ay ang mga sumusunod. First degree, sila ang mga biyenan o ang mga magulang ng asawa ng kandidato o ang mother-in-law at father-in-law. Sa second degree, sila ang mga lolo at lola ng asawa ng kandidato, kapatid ng asawa ng kandidato o mga brothers-in-law o sisters-in-law ng kandidato, kasama ang mga bayaw at hipag ng kandidato. Ano naman ang magiging epekto ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng isang appointed na kawani ng pamahalaan o ng isang incumbent elected official? Ang isang public appointive officer, kasali ang kawani ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at saka mga opisyal ng government-owned and controlled corporation ay ipso facto resign. Samantala, ang incumbent elective officer ay hindi automatic resign. Pagkatapos maghain ng COC, maaari na bang magkampanya ang kandidato? Hindi. Ayon sa batas at sa Korte Suprema, mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya maliban sa campaign period o mula October 19, 2023 hanggang October 28, 2023. Ang sinumang masasangkot sa maagang pangangampanya o premature campaigning ay maaaring madiskwalipika sang-ayon sa Section 68 ng Omnibus Election Code at maaari ring makasuhan ng election offense sang-ayon sa Section 262 ng nasabing batas. Withdrawal of Candidacy. Ang sinumang naghain ng Certificate of Candidacy ay maaaring magsumite ng Statement of Withdrawal sa anumang araw bago ang takdang araw ng halalan. Sa pagkakataong ito, maaaring kumuha ng libre ng Statement of Withdrawal sa opisina ng COMELEC o kaya naman i-download sa COMELEC website sa www.comelec.gov.ph. Punan ang mga impormasyon sa Statement of Withdrawal at ihain ito sa 3 kopya sa Office ng City or Municipal Election Officer kung saan din nakahain ang COC. Ihain ito ng persona ng kandidato. Susuriin ng receiving officer ang Statement of Withdrawal kung ito ay inihain sang-ayon sa alituntunin ng COMELEC. Kung sang-ayon ito, tatatakan ng receive at lalagyan ng oras at araw ng paghain ng Statement of Withdrawal. Ang pangalan ng kandidatong umaatras at nagwi-withdraw ay tatanggalin sa list of candidates. Maaari bang maghain ng Statement of Withdrawal ang authorized representative ng isang kandidato? Oo. Ayon sa alituntunin ng COMELEC, maaaring maghain ng Statement of Withdrawal ang authorized representative kung ang kandidato ay COVID-19 positive o kaya naman close contact ng COVID-19 positive at nasa quarantine isolation. Maliban sa pagkakataong ito, ang Statement of Withdrawal ay personal na ihahain ng kandidato. Sa pagkakataong may COVID-19 o kaya naman naka-quarantine ang kandidato na magwi-withdraw, maaari siyang maghain ng Statement of Withdrawal sa pamamagitan ng kanyang authorized representative. Lalagdaan ng kandidato ang Statement of Withdrawal at authority to file Statement of Withdrawal of Certificate of Candidacy. Ang mga forms ay maaaring makuha ng libre sa COMELEC office o kaya naman i-download sa COMELEC website sa www.comelec.gov.ph. Ang Statement of Withdrawal at Authority to File Statement of Withdrawal ay ihahain sa 3 kopya sa opisina ng election officer kung saan naghain ng Certificate of Candidacy. Magsasagawa ng video conferencing ang receiving officer na dadaluhan ng kandidato upang suriin ang Statement of Withdrawal. Ang pagpapalit ng kandidato o substitution. Ang kandidato na namatay pagkatapos ng period ng paghahain ng Certificate of Candidacy ay maaaring isubstitute ng kanyang asawa sa kondisyon na ang pangalan ng asawa ay nakasulat sa likod ng COC bilang kanyang substitute. Hindi maaaring isubstitute ang kandidato na nag-withdraw o na-disqualify. Certificate of Candidacy o COC ng isang substitute. Maaaring maghain ng COC ang substitute ng namatay na kandidato anumang araw hanggang alas 12 ng tanghali ng October 30, 2023. Tulad ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng namatay at orihinal na kandidato, lalagdaan ng substitute ang impormasyon sa COC sa harap at sa likod.
Ang COC form ay ihahain sa 3 kopya sa Office of the City or Municipal Election Officer kung saan naghain ng COC ang namatay o orihinal na kandidato. Kung ang kandidato ay namatay sa pagitan ng araw bago ang eleksyon at alas 12 ng tanghali sa araw ng eleksyon, maaaring maghain ng COC sa electoral boards. Ang COC ay ihahain kasama ng certified true copy ng death certificate ng namatay at orihinal na kandidato. Agad na ipadadala ng receiving officer ang kopya ng COC at iba pang dokumento sa nakasasakop na Regional Election Director para ito ay suriin. Kung ang COC ng substitute ay sang-ayon sa alituntunin ng COMELEC, tatanggalin sa list of candidates ang namatay at orihinal na kandidato at isasama ang pangalan ng substitute na kandidato. Muli, isang paalala, maghain ng Certificate of Candidacy o COC mula August 28 hanggang September 2, 2023, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang COC forms ay maaaring i-download sa website ng COMELEC sa www.comelec.gov.ph. Basahin lamang ang Section 160 hanggang 199 ng COMELEC Resolution 10924 para sa inyong mga katanungan sa paghahain ng COC. Tumawag o sumulat lamang sa Law Department ng Commission on Elections. Hanggang sa muli, maraming salamat po.